Ngunit bago tayo magpatuloy, ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong tutuklasing mga kwento na maaaring makapagbigay sa iyo ng inspirasyon at kaalaman. Number 10. Bangladesh. Matatagpuan ito sa timog bahagi ng Asya. Ang bansang ito ay may populasyon humigit kumulang 170 milyong katao na laging apektado sa mga kalamidad. Matinding pagbaha, bagyo at buhawi ang laging nararanasan ng mga tao sa bansang ito na lalong nagpapahirap sa kanilang buhay at pamumuhay. Sobrang nakakaapekto sa bansang ito ang mga natutunaw na yelo mula sa bundok ng Himalayas, kaya 25% ng bansa ang lubog sa tubig bawat taon. Ayon sa mga eksperto, kapag magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, aabot sa 2 milyon katao ang palilikasin sa mga apektadong lugar. Unay, Comoros. Nanganganib na maglaho ang bansang ito dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dulot ng palaging pagbaha sa bansa. Sa silangang bahagi ng Afrika, matatagpuan ang Comoros. Napapagitnaan ito ng Madagascar at Mozambique. Mayroon itong populasyon humigit kumulang 800,000 katao. Ilan sa mga epekto ng palaging pagbaha sa lugar ay ang pagbaba ng produksyon ng agrikultura at pagkasira ng mga yamang dagat. Number 8. Tunga. Binubuo ito ng 169 na isla, subalit tanging 36 na isla lamang ang maaaring tirhan ng mga tao. Sa timog na bahagi ng karagatang Pasifiko, matatagpuan ang Tunga. Ang naninirahan dito ay may kabuuang populasyon humigit kumulang 100,000 katao. Dahil sa pagtaas ng tubig sa iba't ibang bahagi ng isla, ang nagdulot ng pangamba sa mga tao dito. Ito ang dahilan kung bakit sa mga matataas na lugar naninirahan ang mga tao dahil sa pangamba na bigla ang pagtaas ng tubig. Isa sa dahilan ng laging pagbaha sa bansang ito ang kakulangan di umano ng kahoy sa nasabing lugar. Number 7. Seychelles. Sa kanlurang bahagi ng Indian Ocean, matatagpuan ng Seychelles. Binubuo ito ng 115 isla. Ang mga yamang dagat ay nakakatulong upang hindi guguho ang mga lupa, subalit sa lugar na ito ay tuluyan ng nasira ang kalikasan dahil sa pagtaas ng temperatura ng dagat sa lugar na ito. Nangangamba ang mga residente dito di umano kapag patuloy pa ang pagtaas ng tubig hanggang sa 6 na talampakan, tiyak na lulubog din ang 92,000 na mga naninirahan dito. Number 6. Palau. Binubuo ng 300 isla at matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Pilipinas. May populasyon ng 21,000. Dahil sa madalas na pagbaha, madalas din ang pagguho ng lupa na siyang dahilan ng pagbaba ng produksyon ng mga agrikultura dito. Sa pagtaas ng temperatura, nasira ang mga yamang dagat na siyang dahilan din ng pagbaba ng bilang ng mga isda sa islang ito. Number 5. Nauru. 10,000 lamang ang kabuuang populasyon sa lugar na ito. Malaking bahagi ng bansa ang hindi na maaaring tirahan ng mga tao dahil sa malawakang pagmimina sa bansa. Napipilitan ang mga tao na maghanap buhay sa dagat na unti-unti na ring nawawasak dahil sa pagtaas ng temperatura ng dagat. Number 4. Kiribati. Sa gitna ng Hawaii at Australia, matatagpuan ang lugar na ito dahil sa walang tigil ang unti-unting pagtaas ng tubig. Ang 33 isla nito ay maaaring maglalaho sa mga sumusunod na taon. Ayon sa mga eksperto,
tinatayang 1 pulgada ang itinataas ng tubig sa bawat 10 taon. Micronesia. Sa silangang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang lugar na ito at binubuo ng 607 isla. Ang mga tirahan na sa tabi ng dagat ay unti-unting naglalaho dulot ng malalakas na hampas ng alon at pagtaas ng tubig. Ayon sa mga eksperto, tinatayang 1 hanggang 6 na pulgada ang itinataas ng tubig sa bawat taon. Number 2. Tuvalu. Labis ang pinsalang dulot ng pag-init ng mundo sa lugar na ito. Ang mga masa ng lupa sa isla ay unti-unting naglalaho, kaya naninirahan sila sa mga matataas na bahagi ng lugar. Ang lugar na ito ay pinagigitnaan ng Hawaii at Australia sa karagatang Pasipiko. 10,000 lamang ang kabuoang populasyon sa lugar na ito. Maldives. Isa ang lugar na ito sa mga tourist destination dahil sa magaganda nitong beach resort. Subalit, para sa iyong kaalaman, ang bansang ito ang may pinakamababang antas ng tubig sa buong mundo. Sa timog kanlurang bahagi ng India, matatagpuan ang Maldives. Mayroon itong 1,100 isla. Ang kalupaan dito ay may 4 na talampakan lamang sa ibabaw ng dagat. Ayon sa mga eksperto, dahil sa walang tigil ang pagtaas ng tubig, ito ang pinakaunang lugar na maglalaho sa mundo. Po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito, thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagustuhan itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan. And share nyo din sa family and friends nyo po ang inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video. Goodbye.